Samantala, tiwala naman po ang palasyo na makakatulong ng malaki sa paghanap ng katotohanan ang pagbabalik sa bansa ni Ruby Tuazon. Bumalik po ng bansa si Tuazon mula sa Amerika noong isang araw ng madaling araw para linawin po ang kanyang pagkakadawit sa pork barrel scam. Balikan natin ang report na aming kasama si Rocky Ignacio. Binigyan din ni Pangulo Aquino ang pag-iral ng proseso ng batas para ibigay sa taong bayan ng katarungang kaugnay ng pag-abuso sa pondo ng bayan. Nagsalita ang Pangulo sa paglutang ni Ruby Tuazon na isa sa kinasuhan ng plunder kaugnay ng 900 million Malampaya fund scam kasama sina Senators Juan Ponce Enrile, Bong Revilla at Jinggoy Estrada sa Office of the Ombudsman. Inaasahan kasing pagtitibayin ni Tuazon ang testimonya ng whistleblowers upang mabigyang closure ang PDAP scam laban na rin sa itinuturong mastermind na si Janet Lim Napoles. Si Tuazon ay dating aide ni dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. Yung nangyari dyan sa PDAP para may mga conspiracy. The whistleblowers, tapos yung nasa pag-alaman natin, pati yung pagtingin ng COA. Ngayon, nung sinabi magte-testify siya, merong isa na pwede mag-kompleto ng proseso, magtatahi, mag-reaffirm ng mga allegations sa ating mga whistleblowers. So, mas papatibay yung ebidensya. At sabi ko nga ang pangako natin sa bayanan, kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo tutungo. So, makakatulong to sa pagsasara dito sa kabaratang ito na nangyari sa yung pang-api sa ating sambayanan. Nagbalik sa Pilipinas si Tuazon dahil sa posibilidad na umanong tumayong state witness sa PDAP scam. Pero git ng Pangulo, titimbangin ng gobyerno kung nararapat maging state witness si Tuazon. New criteria, I understand, or the criteria being utilized is he who is not most guilty can be offered. So if the testimony benefits the state, then that will probably be considered. Hihintayin naman ng Pangulo ang report ni Justice Secretary Laila De Lima sa isinumiting affidavit ni Tuazon. Siyempre, hanggang hindi na-accomplish yung pag-execute ng affidavit at pag-subscribe to sa affidavit, hindi pa tapos yung proseso. Ninintay ko report ni Secretary Laila tungkol dito sa pag-susumpa niya o pag-niyang affidavit. Pag natapos yun, gusto ko mabasa ko nung sinasabi doon. Pero ang pagkaintindi natin ay mas may dadagdag niya yung mga detalye para makumpleto yung kwento ng lahat na nangyari dito sa tinatawag na PDAP scam. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.